gitawag na to pagkatao o birthday, no? Birthday nimo. Ug mo nang nadala na to nga ang December 25 mo atong ginahimo nga natay activity niya na. But bisan tinuod dili insakto nga pizza, okay na, no? Okay na nga nana sa tong una nga nag-isip kita nga naipanahon nga nagpakatao ang atong manluluwas. Sa katuyuan nga ilansang siya sa cross, kay kung ang Diyos manggod dili magpakatao, dili siya malansang sa cross. Tungod kay espiritu man siya. Wala man siya ay unod. Dili man siya makita. Kung saan man yung paglansang nga dili makita ng Diyos. Busa kinahanglan magsulob siya sa tawahanon nga kahimtang para nga malansang siya dito sa cross, mabayaran niya ang tanan natong mga sala. Ug muna ang mayong balita nga ang atong manluluwas na naog diri sa kalibutan nagpalansang sa cross. Nganong mingon man ta nga nagpalansang sa cross o naghatag sa iyang kinabuhi. Masay kung gabito na itong nagpagkamatay, murag mingon man tag naghikog man na pastor, no? So, naghatag sa iyong kinabuhi. Nga naman, no? Tungod kay iunani manggod. Ang Diyos, Espiritu, ang Diyos dili makita, walay mahitabo nga makita sa tao sa kalibutan kung dili siya magsulob sa unod-unod nga kahimtang. Ug mao kanang ang John 1:14, klaro naghihisgutan nila nga sa dihang nakasulob na siya sa unod, muna nang pwede na siyang magulitan. Nagsulob gyud siya sa tawhanong kahimtang yun. Sama nimo. Pero wala nagpabilin po siyang tao, kundi Diyos po siya 100% God, 100% human. So, ang kalainan lang mao nga wala gigamit niya ang iyang pagka-Diyos. He is not using his deity, ang iyang pagka-Diyos, no? Kundi gigamit niya ang iyang tawhanong kahimtang samtang nasa sa kalibutan. Well, that's all for Christmas because dili man kana magyako atong puntarya gid kay sige naman na permanente na natong ginasaulog ang Christmas. So padayon kita sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, no? Well, sa dili pa kita mag-ato sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ato sa nga i-recognize ang atong mga bisita, no? Aduna kita mga bisita. Actually, kinigid sila dili gid ni matawag na to bisita. Kay kauban naman nato ni sila dito pa sa Lanang, no? Sa dito pa ta naga-church sa Lanang. Kauban na nato ni sila. But yes, tungod kay first time nila diri, atong i-welcome sila, no? Si Igsong Billy Gayo, si Ilya, and then si Erica, ang yan na anak, and then napunta to si John, pero naigamay problema si John, no? So, yes, usa na to kaubanan gini sa Ginoo. Dugay gid ni silang nagauban-uban ka nato. Sarito pa kita sa Lanang Beach Club. Karon kay ang Lanang Beach Club, Brad Bill, gibutangan na magtulay. So, balhin na lang ta dire kay wala na dito, no? So, welcome kay Ilya, kay Erica, kay Brother Billy, no? Kung napatay lang bisita. Wala, no? Except kay Sir Jim and then Sheila, no? Welcome sa atong panimbahon karon. O mga kabataan, murag na first time diri sa Tubangan, no? Murag siguro I do not know kang Sheila siguro ning bisita in sa Tubangan, no? Pangalan gani dong?
Justin. Justin. Okay. Kining isa, many times na niyo, no? Yeah, okay. So, welcome sa atong mga bisita. I just duhog nga, yes, mahimo kaming panalangin kaninyo, and I'm sure, no? Ang inyong presensya, dako kayo nga panalangin alang ka na mo. Dako kayong kalipay, nga din, aniya ka mo, nagkikuban sa atong panibawon karon. Well, sa ako nang gingon, i-explain na nako ang mensahe sa Christmas. Dili na kayo nato hatagan o taas nga pagtagad ang message sa Christmas, no? Actually, every year ato na ginagina sa ulog siya. So, ang pinaka-importante ang pagtuon sa pulong sa Dios, no? Ang kang David nga prinsipyos kinabuhi mo nga matupan niya, I will dwell in the house of the Lord forever. Ngano ka ang nagaingon si David niya nga ug ako magapuyo sa balay sa Dios sa walay katapusan. Usahay kung atong tanawon, unsa man gid ang purpose o ngano nga gikinahanglan nga naa kita sa balay sa Dios. Na sa una mong panahon atong nakita samtang ang mga Hudiyo gikan pa sila sa Egypt. And then, nag-travel sila padulong sa Canaan, ang Diyos nagauban nila. Pero during that time, ang Diyos, ginaalsa-alsa nila, kay lagi ang presensya sa Diyos dito sa Ark of the Covenant, momentoy representation sa presensya sa Diyos. So, ugasa to sila mohunong, taod sila sa ilang tabernacle, then ibutang nila tong ilahang Ark of the Covenant. Then ang presence of God na dito. Pag-abot na sa napaibang ko. Okay. Pag-abot na sa panahon ni David, okay, pagkita mo ng Quranan. Pag-abot na sa panahon ni Haring David, nakita ni Haring David nga nakabuhat na sila mga nindot nila ng mga Pinoyanan, mga nindot nila ng mga para sa ilahang mga offices. Gwapo na ang ilahang mga panimalay. Mingon si David, ngano man nga kining balay sa Dios, dili man nato buhatan og nindot nga balay, no? Ug busa mo na tong niabot na sa kang David nga pabuhatan niya og gwapo nga balay ang Ark of the Covenant, no? Kanang templo ba? Nga din dito ang gitawag Ark of the Covenant. Then ang nahitabo nito tungod kay na may sala si David, wala siya gitugutan sa Dios nga siya ang maka-build. Kundi natukod ang templo dito na sa panahon ni Haring Solomon. So dito na nabuhat na ni Solomon ang templo. Dito, gitibay din nagtulo, kabahin, na gitawag Holy of Holies, na inner court, na outer court. O ang Holy of Holies, na dito ang Ark of the Covenant. Wagi makasulod dito. Once na itaw nga mosulod dito, patay gid siya. Kaya dili ka pwede makahalubilo, dili ka pwede makatipon sa balaan nga Diyos kung ikaw makasasala. Imagine that. Usa ka tawo nga makasulod dito, patay gyud. Anak kabalaan ng Diyos. Dili ta basta-basta duol sa Diyos nga makasasala ta. Bisan man gani sa atong panahon karon, no? Sa atong pagsimba, dili man ta maka-fellowship sa Diyos kung natay sala. Mao bitaw kana nga sa atong pagsimba, nagasugod gyud sa 1 Juan 1:9. We are using 1 John 1:9. Ngano man? Ang 1 John 1:9 nagatudlo na to nga kung isugid na to ang atong mga sala, siya magtinumanon og andam nga magapasaylo sa atong mga sala ug magalimpyo sa tanang dili pagkamatarong. So meaning sa pagsugod na to sa pagsimba dapat limpyo kita. Mao gina ang Christian way of life. Limpyo tayo. So kung naman kay nahuna-hunaan din nga dili maayo nga
ko sa imuha sa gitawag na ito pagka out of fellowship with God, kinahanglan yun, gamiton nimo sa hilom. Pabisan, din na sa imong lingkuranan. Gamit ka sa 1 John 1:9. Kadili katuyuan sa Diyos nga ma-out of fellowship ta. Ang katuyuan yun sa Diyos nga in fellowship ta with God. No? Kanunay tang adunay pagpakig sandurot kauban sa Diyos. Mo ginangihang katuyuan ha. So, iyon na ang hitabo. There is no fellowship when there is sin in our life. Dili ta makapag-fellowship sa Diyos kung natay sala. Dili ta makasimba sa Diyos kung natay sala. Mabito nang ang huna-huna sa uban basta na lang sa simbahan okay na. No, dili na siya tinuod. Ang tinuod nga pagsimba mao nga naa ka sa pagpakig ang bitanay kauban sa Diyos. Sa sulod sa imong kinabuhi, na kay pagpakig fellowship kauban sa Diyos. And by that time, when you are in fellowship with God, makasimba ka kaniya. No? Okay, magabasa ko diri sa Hebrehanon 4, versikulo 12. Ako nang gina-emphasize permanente sa pagsugod manggod tungod kay usually gyud dili pa makuha sa mga katawhan ang kaimportante sa pagpakig fellowship kauban sa Dios. And I just do hope sa kadaghan nga mga katuigan ng atong ginatudlo kana nga di nasabtan na nato unsa day ang pagsimba, no? Kaya mo ginatinood nga pagsimba. Dapat nagahalad ka nga buhi balaan ngadto sa tubangan sa Dios. Now diri sa Hebrehanon 4:12 ug 13 nagaingon dinhi kay ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga doy sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago hinunoa ang tanang butang binuksan og dayag sa mga mata niya kan kinsa magahatag giraon niya kitag husay. So mo nang before kita magasugod sa pagsimba, ato yung gina-emphasize ang kaimportante sa paggamit sa 1 John 1:9. Atong gina-emphasize ang pagkinabuhi in fellowship with God. Atong gina-emphasize ang feeling of the Holy Spirit, no? Meaning, gina-emphasize na to nga dapat spiritual yun ta sa dihang nagasimba ta. Kung dili tayo spiritual, samar ta sa mga tao nga tuwa sa gawas. Bisan nata sa sulod, mura ra gyapon tag tuwa sa gawas, no? So muna. So I just do hope nga nasabtan gina nato kay ganuman ang pulong sa Dios nabasa niya ang imuhang mga hunahuna, no? Dili lang ang imuhang nabuhat ang nakita sa Dios. Kung dili bisan man ang imong gihunahuna nabasa, nakita mo ni ang kung atong pagkatanawon mo ni ang dako kayong problema sa mga Kristohano. Kung sa may dako kayong problema sa mga Kristohano, dili ta makaiskapo sa mata sa Dios. Dili ta kaiskapo. Bisan ang imong ginahuna-una diha karon, dili na makaiskapo sa mata sa Dios. Nasabtan sa Dios ang imong motibo sa imong paglingkod, nasabtan sa Dios ang imong motibo sa imong pag-anhi, nasabtan sa Dios ug unsa ang imong kondisyon sa imong spiritual life karon. Mo nang sa ako nang giingon before kita nagasugod sa atong panibahon, gina-emphasize ko na to ang spiritual life, no? Dapat spiritual ta. Spiritual, walay lama sa sala sa atong kinabuhi. Samtang nagalingkod ta dire. Kung busa ginagamit na itong 1 John 1:9 sa katuyuan, nga limpyo kita sa tubangan sa Diyos, and then ready ta magatuon sa pulong sa Diyos. Walay lain, ang first priority God, no? Hinumduman nato na, ang first priority God nga katuyuan sa Diyos, nga atong pagkabuhaton, isip mga anak sa Diyos,
mo ang pagtuon sa pulong sa Diyos. Secondary lang ng mga natay kuluhaton, mag-evangelism ta dito, mag-Bible study ta dito, patugod tag building. Secondary lang gina siya. Ang priority number 1 nga gitan-aw gid sa Dios mo nga positibo ka sa pagtuon sa pulong sa Dios. O mo nang giingon ni David, no? And I will dwell in the house of the Lord forever. So nganong mingon siya din ha? Tungod kay nahibalo siya nga dito sa balay sa Ginoo adunay pagkaon sa pulong sa Dios. Dili pagkaon para sa tiyan, no? Anyang isgutan dito. Nahibalo siya nga dito sa balay sa Dios, dito sa templo, na pagkaon dito nga unique nga pagkaon. Dili pagkaon para sa atong tiyan, kundi pagkaon para sa atong kalag. So muna, makakaon lamang ang imong kalag sa diyang naa ka sa gitawag na to templo. Sa atong panahon karon kini church. Nata sa church, makakaon tas pulong sa Dios. Tanawa pag uli ninyo dito sa inyong mga balay. Nawa na mo ikaon sa pulong sa Dios, di ba? Puno na pud mo dito precious. Masuko sa anak, masuko sa ero, masuko sa bisag unsa, no? Pag nasa simbahan, murag nagigindot kayo itong dagway, no? Murag matod pa nila, murag magdita kadasmag o mga baso ini, no? Pero pag abot na to sa gawas, makalimutan sa itong spiritual life. Marimain lang ta sa diyang nagapaminaw ta sa pulong sa Diyos. Importante gid ang pulong sa Diyos, no? Mo bitaw na akong ginatanaw bayin ko. Ako man gani nga ang mga adlaw sa akong kinabuhi, nay mga panahon nga kanang busy gid kayo nga di ko maka-abring pulong sa Diyos. Pero almost all of my time nasa Bible, pagbasa sa Bible, pagtuon sa Bible, pag mugawas gani ko, sometimes ang akong mata, malipat pa gani, no? Unsa pagkatong karon lang musimba nya 1 week to sa gawas, naglakaw-lakaw. Grabe ang temptation. Og mao bitaw nang ingon ni si Jesus Christ Diyon, ginatudloan nito niyang iyang mga disciples ba? Pag-ampo kamo, aron nga dili kamo matintal sa mga pagsulay. So, it demands prayer. It demands, ang iyang pasabot nga, kung nag-pray manggug ka, kung nag-ampo manggug ka, nagpasabot nga na kay pagpakig-fellowship kauban sa Dios. Kaya usay manggod, kung nag-ampo ka nga murag wala lang sa buot, na, wala na ilami. Pero kung nag-ampo ka nga tinuod nga nag-ampo ka nga nakikistorya ka sa Dios, you are in fellowship with God. O mo nang giingon ni Jesus Christ, pag-ampo ka mo, aron dili ka mo mahatong pawak sa mga pagsulay. Dahil daghan kayong pagsulay sa kalibutan. Ang gitudlo ni Pastor Brindo kaganina, sa people testing pa lang, maglisod ka na, no? Kay, kung i-apply mo ang personal love sa people testing, di gid magsilbi. Nasabtan ba ninyo ang personal love? Katong gitudlo ni Pastor Brindo ganina. I just don't, klaro to sa inyo, ha? No? Dili magsilbi ang personal love. Kinahanglan impersonal love ang gamiton. Ang personal love manggod, kung may atong pagagamiton, kuan siya, wala siya power o capacity sa paghigugma sa imong isig katao. Nga naman, ang tanang tao sa kalibutan, magkasasala man. Okay na nasa Diyos. Kung personal love for God, okay lang. Kay, wa may sala ang Diyos. Di, maayo maging ang Diyos. Wa man yung kay ikasaway sa Diyos. Pero ang tao, matod pa ni Pastor Brindo ganina, makatapad ka lang bahog ilok. No? Mausap ng imong gawi. Lisod. Lisod ang personal love. Conditional ang personal love. Samantalang kung impersonal love,
Bisan pag unsa ka din na, bisan pag nagahiwi na imong dagway din na, tungod kay ang Diyos nag-usab sa akong kinabuhi, nagtudlo na ako, nga higugmaon ako, bisag kinsang tawhanan na, bisag unsay dagway, bisag unsay kulor, bisag unsay kinaiya, ako gyud siyang higugmaon. O mo, nagisugo sa Diyos nga ka na to. Nga higugmaon na to ang atong isig katao, na walay kondisyon. Kaya kung ang paghigugma na to niya, conditional, unsa may tabo. Magkasala siya karon, o na, di na po ka mahigugma sa iya, gumayon na po ka, awa lagi tawa na, o. Muna nga, dili gyud dapat personal ang atong pag-apply sa pulong sa Diyos sa atong isig katao. Mr. and Mrs., no? Naman ay personal love, kay nahimugan mong asawa, nahimug kang bana. O. Pero usahay kay si Mrs. Ibutang na lang na to ha. Dili binita ng Mrs. ha. Pero muputak-putak. O si Mr. Muriak. O kaha basig si Mr. ang muputak-putak no. Imo na lang tong balanse no kay usahay ang Mr. Biapod no. So si Mrs. na pud ang muriak. Natay flaws. Ang atong standard lahi. Ang standard ni mo lahi sa akong standard. Now, kung basihan na to ang atong standard nga tanan, dili ta makahigugma sa usa ka tawo. Kaya ang tao dili gid angayan nga higugmaon. Pwede man god. Moingon ka nga, ako ganahan yung kay kuha ng tawhanan na. Pwede. Ganahan ka niya kay pag mag-istoryahan na mo, murag wa gay barak. Naitaw nga ika-istorya nimo nga inig-istorya nimo wa gay bara kanang murag limpyo ba? Murag di ka masagunto bitaw. Nay mga tawo nga inana. Nay mga tawo nga ang ilang linihukan refine kayo. Pag magtanaw ka lang sila ha, ma-bless ka. Nay mga tawo nga inana, no? O, na yung mga tao nga atong nakita nga makapa-edify sa tuwa. Now, dali kayo na ito nang higugmaon sila. Di ba? Dali kayo ni mo nang higugmaon. Na, magaling magkahigala ay usa ka oras lang. Naglingkuran na lang mo dito sa airport. Naghulat mo sa inyong flight. Nahigala na mo siya. Kay gwapo kayo kay istorya. Nahimo na ni mong friend. And then, nanamoy kunta. Ako nga kasadabaw, higala na mo siya. Ganun man, na mga tao ngayon, anak. Pero na mga tao po nga, lisod yun higugmaon. So, katong tao nga maayo, pwede nyo tumapplyan sa personal love. Pero ang pangutana, maayo ba siya sa tuwa sa tanang panahon? Maayo ba? Dili. Pwede nga maayo karon siya sa panahon nga nasa'y problema diya, nasa'y pressures. Matingala ka, nausap ang iyang gawin. Kaya natin problema. Nya, wa ka na hibalo siya, na problema. Dito din kang doon siya, ako ko higala. Di, doon din nga sila ha. Yeah. Pag doon mo niya na kay, natin siya problema. Wa managad siya mo kay, gidali ba nga trabaho o giyatuan, nagugod sa problema. Masagundo, usap naman to siya. O di, ang imuhang kinabuhi na po mapiktuhan. Ang spiritual life na po nimuhang mausap. Mo na nga sa, gitawag na to sa Christian way of life, ang dapat gid na itong i-apply sa tao is impersonal love. Ang impersonal love, walay kondisyon. Bana, yes, personal love ta ka, kay panatagog ka. Pero, ayaw i-apply ang personal love sa iya ha. Kay dili tanang panahon perfect ang imong bana o imong asawa. I-apply ko mo ang impersonal love. Walay kondisyon. Magkamali siya, okay lang. O, ibutang na to, narabay na akong panghitabo dahil karon no sa katong mga nabay nagtrabaho diri sa DPWH no. Dili lang kay nato ihatagan og dako nga pagtagad no kay kuan ba ko kayo no.
basig maing natan nga insensitive kay ta sa ilaha kay tang nayusa ka katong involved nga namatay daw no. Nya nakahanap ko ba ko kung ako'y bana murag mangita di ko sa hostisya. Kung tinuod man nga akong gihigugma nga akong asawa, yes. Wa kita kahibalo kung milukso ba lang ha to si murag di man gyud siguro to milukso gyud no. Wala ta kahibalo sa kuan ba, pero ang ako na lang kung ikaw membro sa pamilya niya tinuod nimo siya nga gihigugma natural mangita kay gyud no. Murag ang kabukat nimo sa imong isip member sa family naagyod gusto gid mong paminawon nga unsa na slide ba lang gito siya no, kung tinuod ba gyud nga na slide lang matay mo pero basig na kay kadong kung na basig gitulak ba so kung ikaw tinuod nimo gyud siya nga membro sa pamilya imo mo gina siya nga pangitahon na jud kay pagbati niya na no. Now kini between ato lang gi side gamay no tungod kay importante para sa especially sa mga magtiayon ug sa pamilya no. Ang personal love na to yes na siya kay para sa kuha sa akong mga anak, sa akong asawa, sa akong mga paryente na nakatats na siya no. Parinti ko nimo imong kadugo. Mo na siya no? Pero dili maglas ang personal love without impersonal love. Mo na nga mag-start gid siya sa gitawag na to spiritual self-esteem. Kana atong gisulat din no? Masig mudugawas na niya sa exam. Kanang spiritual self-esteem mao na gyud ang basis nga moadto ka sa impersonal love for all mankind. I-explain natin Pastor Brendo ganina, which is very, very accurate, no? Di ka kadto sa paghigugma sa imong isig ka tao kung wala pa jud kay tinuod nga paghigugma ngadto sa God the Father. So dapat imuhag yung na-experience ang tinuod nimong paghigugma sa God the Father. Nga priority na gyud nimo ang Dios sa imong kinabuhi. So kung gigugma na gyud mo ang Dios sa imong kinabuhi, ang kining number 6 nga gitawag nato impersonal love, gitawag siya functional na siya. Ang motivational virtue ang spiritual love for God the Father. Ang spiritual autonomy mo na ang gitawag nato functional virtue. Functional virtue buti pasabot nga mo function ang imong gugma ngadto sa imong isig ka tao tungod sa imong paghigugma sa Dios. Di man ka pwede makaingon nga ang gihigugma nako mo sa katao, wa ganin nimo mahigugma ang Dios nga wa nimo makita. Unsa pa ning tao nga imong nakita, daghan sila mga flaws. Dapat mahigugma sa nimo ang Dios nga dili makita, mahigugma sa nimo og unsa ka maayo ang Dios nato. Mahigugma sa nimo og unsa ka gamhanan ang Dios nato, unsa ka mahigugmaon ang Dios nato, ug nga dili siya failure sa atong mga kinabuhi, dapat mahigugma sa nimo siya. Ug sa iyang pagka maayo sa atong kinabuhi, na experience na to ang iyang pagka maayo sa atong kinabuhi, mao na nang mo flow na siya nga paghigugma ngadto sa imong isig ka tawo. So dapat ana gyud no? Mag-start sa imong spiritual self-esteem. Personal love for God the Father. Siguro I do not know kung higugma na ginato ang atong Diyos nga maha no? Murag usahay magtanaw ko ba ang level ba? Murag gusto na ko nga level lang ang tanan pero wadyo ko makahipalog na ganana ba tayo ni no? Napoy ubang baba kayo, napoy ubang nga taas sa kayo, no? But mo gina ang ako ang
handom, no? Isip pastor teacher. Kung pwede lang, dili layo kayo ang biya sa atong spiritual life. Now, yes, connected yapon siya sa spiritual self-esteem. Ang usa ka magtotoo nga naa siya sa gitawag natong spiritual self-esteem o spiritual adulthood, na siya gitawag nato nga spiritual self-sustaining. Makasustain siya sa iyang spiritual life. I just do hope nga familiar mo sa word nga self-sustaining. Kanang makabarog ba siya sa ihang kaugalingon? No? Kasi kung dili kita makabarog sa atong kaugalingon spiritually, ang atong mga desisyon sa atong pagka-Kristohanon, luya. Madaladala ba o kung sa itong mga desisyon sa mga ubang tao, no? Pero kung ligong ta, pagka nindot sa kinabuhi nga ligon, no? So there is a spiritual self-sustaining atong pagatunan din hiyang kinabuhi sa usa ka ligdong, hamtong, strong nga magtotoo sa Old Testament. Kinsa ka na? Ha? Kinsa to? Kita niyo mong Genesis 15, no? Kita niyo Genesis 15, no? Joseph, no? Nautong tunan, unsa ni siya ka, grabe ka, ligon, ligdong, hamtong nga magtotoo, nga bisan man sa mga pagsulay sa iyang kinabuhi, wag yun siyang palayo sa Diyos. So itong pagkatunan no? Muli, di rin natin magbasa sa nabi at bisita nga puti, no? Pero mas daghan man nila namin mga black. Di rin natin sa Bisaya, no? So diri, sugdan na to sa 15. Nagayong din o sa pagkakita sa mga igsoon ni Jose, nga ang ilang amahan, patay na, kinsa tong patay ni, kinsa tong amahan nila? Jacob, no? Kinahanglan tubag pud gamay, no? Na nag-ingon sila, tingali pagadumtan kita ni Jose. Unsa day lang gibuhat? Nganong ningon tingali pagadumtan kita ni Jose. Kinsa si Jose? Igsoon? Kamanguran nila. Igsoon sa mga anak ni Jacob. Yes. O iyang gibayran kanato ang tanang mga tingalig pagadumtan kita ni Jose. O iyang pabayran kanato ang tanang mga kadautan nga atong gibuhat kaniya. Guilty sila, no? Guilty sila. Silang gibuhat. Nagiti nahimo nga dili maayo sa atong igsoon. Si Jose. Ay, kadali. Dito sa Bisaya. So mo no? Namatay naman nilang amahan. Kung buhay pa ang ilang amahan, murag ang ilang unahuna nga okay pa kay makapanagang pang ilang amahan ganito sa kang Jose nga panalitdan sila. Pero kinamatay naman si Jacob, so inyo sila tingalig pagadumtan kita ni Jose. Ug iyang pabayran kanato ang tanang mga kadautan nga atong gibuhat kaniya. Unsang kadautan, unsa day ilang gibuhat kang Jose? Gitagak sa balon. Unsa ba? Gibaligyan nila sa mga traders, Ismailites, no? Ila yung pangortahan si patyon mong tato nila. Si Ruben, wang tugot. So, pagbaligya, unsa nitabo ni Jose? Tuwa, gidala siya sa Ehipto. Kaya yung nakapalit niya, katong asawa man ni, katong hippie ni Paraon nga si Putipar. O dito yung taon siya nagpuyo sa kang Putipars nga panimalay. Sumuning, gibuhat nila kang Jose.
Kining istorya ha, din hininis katapusan ha, dito na sa katong nagkita na sila. Dugay king panahon nga wala sila magkita, no? Verse 16, gipasuguan nila si Jose sa pag-ingon, ang imong amahan nagsugo sa wala pa siya mamatay nga nag-ingon. Mao kini ang igaingon ninyo kang Jose, gipangaliyo po ko kaninyo, nga pasayloon mo karon ang pagkadautan sa imong mga igsoon, o ang ilang sala, kay dautan ang gibuhat nila kanimo. Tungod niini karon, gipangaliyo po namo kanimo, nga pasayloon mo ang pagkadautan sa mga alagad sa Dios sa imong amahan. Og si Jose mihilak sa nagasulti pa sila kaniya. Papo, ato ning istoryahan karon nganong yunani ang pagbati ni Jose, no? 18. Og nangadto usab ang iyang mga igsoong lalaki og na naghapa sa tubangan niya og na nag-ingon sila, aniya karon kami mga alagad mo. Himuha na lang ning alagad. 19. Og si Jose mingon kanila, ayaw ka mo kahadlok. Kay aniya ba ako sa dapit sa Diyos? Namutana siya, no? Kay aniya ba ako sa dapit sa Diyos? Mark that, no? Put that in your mind. Kay importante ni nga word. Kay aniya ba ako sa dapit sa Diyos? I am in the hands of God. Then 20. Ug mahitungod kaninyo, ginahuna-huna ninyo ang dautan, batok kanako. Apan ang tuyo sa Dios alang sa kayuhan sa ginatanaw nato karon nga mao ang pagluwas nga mabuhi ang daghang katawan. Nakita ninyo ang kinabuhi ni Jose, labay na siya sa balon, patyon unta siya sa iyang mga igsoon, and then ilang una-una, kung patyon na ito na, huwag mo tayo magkuha niya na atong pangwartahan, gibaligya nila ng igsoon. Timing po ito, nanay nagapangagi ng mga Ismailites. So, ipalit siya. Matong nadala siya sa Ehipto. Pero si Jose, tanawa ang kahimtang ni Jose. Pag abot diri sa verse 17, mingon, ug si Jose mihilak sa nagasulti pa sila kaniya. Unsa ka ang implication din nga ganung mihilak si Jose sa nagasulti pa sila kaniya. Sa kinabuhi ni Jose, wala gid siya pagdumot isang gamay. Ang nakita ni Jose ngadto kanila nga kaluoy sa akong mga igsoon, hangtod karon na paghihapon sa ilang huna ang kadautan. Giisip nila nga basig manimuno malos ko nila. Moy nasa una-una sa mga igsoon ni Jose nga basig panimaslan ta ni Jose. Yung sila kay balo ni Jose nga si Jose di ay naadi siya sa kamot sa Dios. Dili ko makahimo ni anak because I am in the hands of God. But niya yung pasabot nga, na ako diri sa kahimtang sa Diyos, nagkinabuhi ko ng Diyos noon. Wala na sa kuwang pagdumot. Mo nang naghilat si Jose diri. Kaluoy ba nini akong mga igsoon? Ikaw na interpret ha? Priority, dagang Bisaya, no? So, kung atong pagkatanawon din layo kayo ang kahimtang sa mga igsoon ni Jose ngadto sa iya. Kung atong hisgutan ang spiritual life, perting layo ang kataas sa spiritual life ni Jose, perting taasa ang iyahang mga igsoon, perting baba. Perting baba. Ug mo kana nga nakita nato dinhi, naghuna-huna ang mga igsoon ni Jose nga basig manimalos si Jose. Nga sa huna-huna ni Jose, wala gyud sa iyang isip ang pagpanimalos. Nahibalo siya nga ang Diyos naay purpose dining tanan. All things work together for good. Romans 8:28 nasulat na ni Pablo. Pero dili sa Genesis 50:19-20, mo na ang kinabuhi ni Jose. Now, kamo,
Kung kamo in fellowship with God, kung kamo nagkinabuhi nga naa sa pagpakigsandurot kauban sa Dios, manimanos ba mo sa mga nakasala ninyo? Manimanos dili. Dili. Kung puno mo sa balaang Espiritu, if you are filled with the Holy Spirit, in fellowship with God, wala sa inyong isip ang pagpanimalos ni bisan kinsa. Dili mabutang sa inyong isip na. Ang iyong una-una nga, uy, gusto yun ako nga ang mga katawhan, kahigala na to, ka-fellowship na ko, no? Mao gini gusto na to, no? Now, padayon kita dire. Sa 21 ninyo siya, busa karon ayaw ka mo pagkahadlok. Giyatagan ni Jose og assurance ang iyang magsol. Busa karon ayaw ka mo pagkahadlok. Ilang na basig di ba bata pa kanon nini, di bata timanon ni Jose kay nanarabata diri sa Ehipto, no? Sa busa karon ayaw ka mo pagkahadlok. Ako magapakaon kaninyo, o yung ni Jose, ug sa inyong mga anak, niini iyang gilipay sila og nagsulti kanila sa malungo. Kita ninyo kung saan kaintang ni Jose? Walay variation of carnality sa pangunahuna ni Jose. Ang iyang mga igsoon, yes, tungod kay nasa nagibuhat nga dahotan kang Jose, grabe pagkadautan ng ilang panguna-una, pasig manimalos ni nga itong igsoon sa tuwa nga, pagkagwapo na ba dahil ninig posisyon din sa Ehipto, dako na kayo ang ihang ranggo, niya basig panimaslan ta, nasa ilang panguna-una na. Pero si Jose, wala niya na nga panguna-una. Now, atong tanaw ng spirituality versus carnality, kay mamugod niyan, usually, kung ato yung tuna ng kalibutan ni karon, di na natin maghisgot sa dili magtotoo, mga magtotoo na lang. Ang kalaban yun nato is money, carnality. Spirituality versus carnality. Kita din no? Either nata sa spirituality or nata sa carnality. If we are not in fellowship with God, we are not in spirituality, we are in carnality. No? Meaning, kung ang imong pagkinabuhi, dili limpyo sa tubangan sa Diyos karon. No? Ibutang na to, napagay pagdumot. You are not spiritual, you are carnal. Kung panalitan, nagkabalaka ba ka sa usa ka butang, that means you are not spiritual. That means you are carnal. Kasi ang kabubuton ko sa Diyos atong kinabuhi, nga magkinabuhi ta in spirituality. We are in the divine dinosphere, kining number 1. Ginatudlo kini nato, no? The feeling of the Holy Spirit. Dapat puno ta sa balang Espiritu sa tanang panahon. Unsa ba nato pagkapuno sa balang Espiritu? Kung natay sala, dili man ta puno sa balang Espiritu. Bisan sala lang sa una-una. Dili ta puno sa balang Espiritu. Ang kabubuton sa Diyos nga puno ta sa balang Espiritu. Nga naman, kung puno ta sa balang Espiritu, makabuhat ta sa tanang mga buluhaton nga madawat sa tubangan sa Diyos. No? Balik ko na ko, kung puno ta sa balang Espiritu, makabuhat ta sa tanang mga butang nga madawat sa tubangan sa Diyos. Kung dili ta puno sa balang Espiritu, bisan pagpusay na pagkabuhaton na to, dili madawat sa tubangan sa Diyos. Namoni, una yun, divine power. Kinahanglan, filled ka sa Holy Spirit. Puno ba tas bilang Espiritu karon? No? Atong ipangutanan atong kaugalingon, no? Or, we are dependent sa atong human power. Ang human power, dili madawat sa tubangan sa Diyos. Ang imuhang kasi, nag-ilog mong kuning duha. Usay naguna-una ang tao nga, basta kay nagapangalagad na ko sa Diyos, okay na. No, dili na sa tinor. Kaysa basic Christian modus operandi, sa mode of operation, sa Christian way of life, dili ka makabuhat sa Christian way of life if you are not filled with the Holy Spirit.
dapat magsugod yun sa divine power. Ang imong kinabuhi, dapat yun, ang balahan ni Espiritu, nag-empower sa imo. Kaya kung wala siya nag-empower sa imo, ang imong power, ang imong gisaligan. Naglingkod ka diha, nga naminaw sa kuha, nga powerless. Naningkamot ka nga makasabot. Pero human power ang imong gisaligan. Dili madawat sa Diyos. Ang madawat sa Diyos, katong divine power nga, na spiritual dynamic sa sunod nimo nga, sige pa, pastor, tudlo pa, kana, gwapo, nindot kayo na pastor, na dynamic sa sunod nga makakaton sa pulong sa Diyos. Dili, kanang lousy. Dapat energize spiritual dynamics na galiw sa sunod. Dili human power. Kaya pwede ba ya? Pwede kayo musimbang dili magtotoo, di ba? Ang pangutana, ang magtotoo gani, lisod gani nga musimbang nasa divine power, malikas pa gani. Kung sa pang dili magtotoo, pwedeng musimba, pero human power ginatanan. Now, ato ning ikumpara, no? Kasi sa life ni Joseph, o sa life sa iyang mga igsoon, ang iyang mga igsoon, dili sa pikas nga sa human power sila. Apan si Joseph, matupan niya, na ako sa kamot sa Diyos. Wa mo'y dapat kabalakan ako. Kay, nagkinabuhi ko nga espirituhanon. Nagkinabuhi ko nga walay pagdumot. Nagkinabuhi ko nga in fellowship with God. Wa mo'y dapat kabalakan. Pagkaunong damong tanan. Pati pa inyong mga anak. Ayaw gid mong pagkahadlok. Kasi si Joseph, nasiya sa pikas na side, divine power. Nasiya sa divine viewpoint. Now, importanteng masabda na to divine viewpoint o human viewpoint. Kung sa man ang imuhang panghuna-huna. Kasi, kung amang sila, o kung saan nasa imong huna-huna, either divine viewpoint ba or human viewpoint ba. Ang sa mga igsoon ni Jose, ang ilang una-una nga, basig, manimalos, si Jose. So, ilaha, human viewpoint kay sila, no? Pero ang kang Jose, no, di yun kung manghinabot ninyo. Dili na yun mo pasaktan, dili na mo pagutman. Si Jose, sa sulod sa iyang kinabuhi, grabe ang pagkalikon sa iyang spiritual life. Divine guidance, yes. Ang giya sa iya kay nagod ang power. When you are in the feeling of the Holy Spirit, you have that divine guidance. Pero ang pikas, wala yun. Kita niyo ang pikas, o kung sa'y gisultis pikas, wala. Puros kahadlok. Puros kahadlok ng pikas. And then divine volition. Now, ang usa ka magtotoo, ang usa mong ka magtotoo nga strong, ligdong, spiritual matured, ang usa ka magtotoo. Kung hamtong ka nga magtotoo, nahibalo ka sa mixing sa power of the Word of God and the power of the Holy Spirit, mag-uban mo ginanduha. The two power option. When you are filled with the Holy Spirit, and when you have a lot of doctrines in your soul, so kung dagan kag doktrina niya sa imong kalag, kung saan nitabo, strong ang imong volition. Strong. Dili ka madala sa mga desisyon sa uban. Nakay ka galingon nga desisyon nga nakita nimo nga muni ang dapat na kong desisyon. Makapahimaya sa Diyos. Dili matandog ni bisan kinsa ang imong desisyon. Strong ka nga desisyon. Ingnon kag ato tag birthday party pastor. Dili ko. Musimba ko. Pastor, kanang magsuri-suri ta karon. Dili ko. Magtuon ko Biblia. Basa ko Bible. Strong ang imong volition when you grow to spiritual maturity. Pero kung wala pa yung kang mutubo nga to sa pagkahamtong, guyod-guyuron yung ka sa tanan nga mga temptation sa kalibutan,
nga mura ka og nagsunod-sunod o unsa tong mga lingla sa kaaway hangtod mahurot ang imong adlaw, and then pagkaugma na pod guyod-guyuron gyapon ka sa imong mga desisyon ngadto sa mga kalibutanong butang. Hangtod nga moabot ang panahon nga kuhaan na tayong kinabuhi nga wala na tayong opportunity sa pag-decide sa pagsunod sa kabubuton sa Diyos. Buot ni pasabot na consume ang imong kinabuhi nga wala kay strong na decision sa pagsunod sa kabubuton sa Diyos. So, ang divine volition, yes, kasi duha lang ka controlling factor ang atong kinabuhi, ha? Either we are controlled by the Holy Spirit or we are controlled by the sin nature. Wala tunga-tunga diya, ha? Basing mingon mo, sa tunga-tunga, nanday ko, pastor. Magbuot-buot po ka. May gibutang diya sa Biblia nga nanay sa tunga. Duha ramang yun. Either filled ka sa Holy Spirit, so ang imong desisyon para sa espirituhanong butang. Either you are controlled by the sin nature, ang imong desisyon is kalibutanong tanan. Tanaw ka sa mga gwapong balay, gwapong mga unsa ba nang mga tanang mga maka-aghat sa imong mata. No? Ang makita ra ba sa imong mata o madunggan sa imong dalunggan mo cause of ambition. Mo cause of mga dagko mga ambitions kinabuhi. Mo nang kanang uban karon nga mga dagko kay ambition nga milyonaryo na, gusto pa yun nga 100 million, 1 billion ilang kwarta. Ang labas na noon, tuwa na sa bilangguan noon. No? Hindi na tamangan doon yung dagko kayo eh. No? Kanang tama-tama na lang. No? Now, divine wisdom. Yes. Si Joseph, mangyalamon yun si Joseph. Nakita niya o unsa ang pinaka-importante sa iyang kinabuhi. Sa inyong una-una, unsa ang pinaka-importante nga kinabuhi ni Joseph? Ha? Unsa ang pinaka-importanteng butang sa kinabuhi ni Joseph? Usa na, eternal ang eternal. Mga butang nga na-value sa eternity. Ang nakita ni Joseph sa iyang kinabuhi nga dili gid siya ma-out of fellowship with God. Magpabilin siyang spiritual. Spirituality ang panganoy. Grabe ang wisdom ni Joseph. Priority niya ang mga butang nga eternal. Priority niya ang mga butang nga dili madugta. Pero ang tao, tanawa ang mga tao, no? Okay man langgot ka ng blessings bitaw nga kanang ningabot sa imo nga kanang sa tinarong nga pamagi. Well, nindot kay na. Nag-enjoy ka niya na. Mukaon ka niya na nga sarap, no? Sarap magkain sa sariling sikap, no? Pero magkaon gani ka sa katong nga dili murag luron man siguro, no? No? Usahay lagi kung hisgutan nato ang pikas no, lisod gyud, no? Untod nga bilanggo na no? So, divine good. Mani, kinahanglan magpangalagad ta sa Ginoo nga divine good gyud, no? Now, naibalo na ta sa human good. Unsang human good? Itong trabaho sa pwersa sa unod nga nagapangalagad ta sa Ginoo. Dito madawat sa tubangan sa Dios. Masigming ka nga, pastor, naman ko sa simbahan. Bisan pagkadadlaw ka mo atog simbahan. Kung dili ka filled with the Holy Spirit, mas may pag nag-uma ka dito kay pagkatulog ka bulan, makaani pa ka o humay. Napakay production. Sige ka ganig simbahan niya, you are not filled with the Holy Spirit, wala kayo maani. Mabalik na lang Ginoo. No? Dapat divine God. No? And then, divine happiness, kini, no? Na tinuod nga kalipay, no? Si Joseph lagi, pastor, naghilak man to. Ang paghilak niya dito is a genuine weeping. Kaya duha man lang kaklase ang paghilak, no?
na may naghila ka tungod kay nakidako kayong problema nga grabe mong kagood. Pero na may hilak na tungod sa kalipay. Si Joseph diri sa iyang pagka-espiritual ni, no? Grabe ang paghilak ni Joseph, nagtanaw siya sa iyang mga igsoon nga, kaluoy ba yun ako igsoon, eh? Hangtod karon mo, pag inutubo sa paghamtod, tanawa karon mo, ang ilang una-una, dautan paghapon batok nako. Mura nagtuo pa sila ba nga, pareha pa kong isip nila ba? Mura ano ba, no? Nga, mura naging Joseph, gipareha man ko nila sa ilang una-una, nga dautan nilang una-una, ako, wak mo ko nag-una-una niya nga dautan. Sila nag-una-una, sila nga dautan, gihapon ko. Manimanos ko nila. Ang kinabuhi ni Joseph, stable kayo. Pagkanindot sa kinabuhi ni Joseph. Nasi divine happiness sa sunod sa kinabuhi. Like Jesus Christ. Ning whip ba po to Jesus Christ? Kung sa may bot sa iyang pag-whip ni Jesus Christ, nag-uol ba siya ito? Wala. Genuine happiness. No? Sa dihang naghilak si Jesus Christ, nagpadulong siya sa Jerusalem, naghilak siya tungod kay ang Jerusalem ato pa niya. Kadaghan ang panahon nga ako tamong i-gather, tigumon unta mo nako sama sa usa ka inahan nga daghan kayo nga piso sa ilalom, pero wala gyud gahi gyud kayo ang iyang mga ulo. So, ang paghilak ni Jesus Christ tungod sa espirituhanon niyang handom para sa mga Israelites. Katong naghilak siya kang Lazaro, ng lubong. Genuine man to. So, divine happiness, no? Dili ni neutral happiness. Neutral happiness kanang nadipay ka, kanang kay gwapong balay. Neutral happiness na, no? Tanaw pila ka adlaw mawala imong balay, di ba mag-uol ka, no? Nakay bagong sakyanan. Pero kung spiritual ka, paminaw ka, pasigwingon mo, Pastor, lain na pula na Pastor Roy, nga tungod ka na ako'y sakyanan, ako'y balay, kuwan lang din na, ganang neutral happiness lang din na. Kung spiritual ka, divine happiness diya po na siya. Kanang naganana dyan ka ba nga, God, ikaw yun ang naghatag inis ko aba. Di gini mo abot na ko. Dili ni tungod na ko. Kung dili tungod yun din sa imong pagkamayo sa akong kinabuhi. Pero kung ikaw, tungod gud din ako. Maayo gud ka ko. How ka ko. Daghan ko pamaagi nga madato ko. Kana, problema na. Kaya ang tanang butang sa kalibutan, dili tungod na to. Tungod niya. Now, hinumdumin ninyo ha? Dili tungod na to nga naingunan nita. Tungod niya. Kung saan naman tayo power sa tao powerless man ta, no? Pero ang Diyos, gamhanan din siya. Mahibalo siya mo equate. Nasa ang iyang equation, grabe, no? Kabalo siya mo balanse sa insaktong balanse, nga di gyud magkamali. Kinsa to iyang hatagan ini, taga nini, nahibalo siya. Basig mo, Pastor, nganong ingunani man lang ko, niyang kubali na alaman. Ang Diyos, naghibalo mo balanse. Nahibalo siya sa pinakamaayong nga butang nga iyang ihatag sa imo. Kanang tama-tama lang, no? And then, rewardable, no? Motong gingon ni Pastor Jungjong kaganina nga, yes, ang nasa isip ni Joseph, dili ang mabutang sa kalibutan, kundi ang mabutang sa eternity. No? Rewardable. Now, spiritual self-esteem. Sa bagay, hindi po tayo today, no? Pwede siguro kung madugay-dugay gamay, no? No, so there is spiritual self-sustaining. Ato ning tanaw ni, kung sa ka-importante ning spiritual self-sustaining. Dapat masustain na gyud ka. Dapat ang atong spiritual life kanang makabarog na kita nga bisan man lang sa mga kalibutan ng butang, dili na tadiha, no? Dapat espirituhanon na ta. Time will come, biya na to tanang butang sa kalibutan, no? Spiritual self-sustaining describes the believer who can draw upon his inner resources of doctrine to cope with problems, maintain a stabilized happiness, take control of his life, and live as unto the Lord.
Morning self-sustaining, no? Nga bisan pa sa mga problema sa iyang kinabuhi, ang Bible doctrine nga nasa iyang kalag, ready, no? Alert, smart, aware, ready siya. Pagtanaw niya nga, kini nga problema ni, okay ra ni. Bangkaan bitaw ang sakyan ng bihan, atrasan. Pag istorya ng kini, abot din si Mrs., no? Ipi-apil ka na naman, gwapo man nga sa kasaysayan. Pag abot ko ni Mrs., nakabangga ka! Ano banggaan ka? Relax lang, relax. So, na yung mga circumstances nga na, no? Dapat makabalo na mo bantay sa ito ang reaksyon, no? Sa mga circumstances kinabuhi, no? So, doctrine, dapat i-apply din ang doctrine of sa mga circumstances na nabuta naman ng sakyanan. Kaya, na-propose ng ginoon din eh. Istoryanin ng kini, Ken, relax lang Ken. Naikatuyuan ng ginoon din sa itong kinabuhi. Doon kaming istorya na ito, dapat yung pulis, barangay, relax lang. Na-doktrina sa imong kalag, kinahanglan i-apply nimo, no? And live as unto the Lord. Maintain, stabilize happiness. Ini importante ni, no? Di ba? Asa man ka, sa sorrows o sa happiness? Happiness. Asa mo? Happiness. Oh. Dapat i-maintain mo ang happiness sa sunod sa imong kinabuhi, no? Yeah, take control of your life. Dapat na kay control sa imong kaugalingon. Dapat magkabalong ka mo. Kasi dapat flexible man God, no? Ang usa ka Kristohanon dapat kabalo gid siya nga mali na sa spiritual flexibility nga though he bent me but he never break me. What sabot nga bisan na panahon sa atong kinabuhi nga murag maumod na kita ba? Maumod sa mga pagsulay sa kalibutan ba, no? Pero bisan man yan nga pagkaumod kabalo kita mo, balik kita, bangon kita nga sintro kaya pa, no? Nagyapon tas kabangon gyapon pa nga atong pangandoy spiritual life pagyapon, no? So, take control of his life and live as unto the Lord. Morning Genesis 10, Genesis 15. Morning life ni Joseph. Grabe ang doktrina nga nagkontrol sa iyang sulod. Na tinuod nga kausaban. Nausap yun ang kinabuhi ni Joseph sa pulong sa Diyos. Di siya matandog sa mga circumstances. Katubit ang nabilanggo na siya, man lang siya po. Nagkalimtan na siya itong sa cupbearer. Nagsabot na to sila nga, oy, panalitan ha, ayaw yung kalimot na ko ha. Ay, mura na i-question daw na niya, sinong na ninyo ha, no? So, nakalimtan man siya, sige lang, diri lang siya sa bilangguan. Kaya yung dato nga masulti, biyabot ng panahon bitaw nga naidamgo si Haring Paraon. Dito na, nainunduman na siya sa... Nainunduman na sa kapiran. Tama din, no? Naman dito binilanggo nga makabalo mo interpret nga damgo. Akong paibalon to, dito na, na-promote si Joseph. Pero insakto nga panahon, promote si Joseph. Pagdating ni Paya ni Paraon ay, yung madamgo, gi-interpret ni Joseph. So, dapat Romans 8:28 lang ta. All things work together for good to them that love Him according to His purpose, no? Ang atong kinabuhi sa kalibutan, kutob ra magin sa kamatayon. Pagabot sa kamatayon, eternity naman ta. Dili na dapat nato questionon ang atong kinabuhi sa kalibutan. Humanon lang nato ang atong responsibility isip mga Kristohano dili sa kalibutan. And then, pag mahumanan nato, anytime kung kuhaon man ta niya, lahi-lahi magsistema sa kamatayon, either mahulog ba ka sa cliff, pwede. Either mahulog ba ka sa aeroplano, pwede. Either malumos ba ka, pwede.
Wala kita mahimo. Ang Diyos ang hibalo niya ng tanan. Dapat ready ta, paminaw ha, dapat ready ta nga moatubang sa atong kinabuhi, bisa man sa kamatayon. Nga dili kita mag-question sa Ginoo, no? Tungod kay, kung wala ka mahibalo, if you do not know how to live for Christ, you will never know how to die for Christ. Just remember that, no? Kung wala ka kahibalo sa imong pagkinabuhi karon o kung saan imong pagkinabuhi nga espirituhanon, pagkinabuhi nga in fellowship with God, pagkinabuhi nga malipayon sa imong Christian way of life, moatubang kas kamatayon, nga di po ka mahibalo. Mahadlok kas kamatayon. Pero kung mahibalo ka, kasi yun yun, no? Kung nahibalo ka sa imong kinabuhi karon, nga, well, kung sa may buhaton sa Ginoo sa kwa, okay ra, wala problema. Nahibalo ka sa Christian way of life, ng mga lagad na ka sa Diyos. Pag-abot sa panahon nga, pagkakuhaon na ta sa Ginoo, relax ka lang po. So, ang ilhanan nga ready ka sa kamatayon, mao nga ready ka sa imong Christian way of life. Kabalo ka nag-apply sa imong Kristohanong pagkinabuhi, no? Now, so God's will for every saved person is that they become spiritually self-sufficient. Kung sa maning self-sufficient, in English man pastor, binisaya. Sabot no? Nga ang kabubuton gyud sa Dios sa alang kanato nga mga luwas na gusto niya nga spiritually self-sufficient na. Kanang sabot pa nga espirituhanon ta nga bisan man nay dagko kay pagsulay sa unahan, kaya na to. Self-sufficient. Makayanan na to ang mga pagsulay sa atong kinabuhi. Able to think, kanang makahuna-huna pabitaw ka bisan man sa mga pressure sa kinabuhi. Kaya usually magpanic biya kita, no? Kanang gitawag lang poise, P-O-I-S-E, no? The ability to think under pressure. Bisan pag naka sa pressure nga pa, nga kahintang, makahuna-huna pagyapon ka kung sa'y mayo. Kung sa'y dilit mayo. Yang mo pili ka sa mayo. No? Muna, no? Able to think and act correctly without counseling or approval from others. Muna sa Psalms 23:1. The Lord is my shepherd, I shall not want. O, na nagpagutos likod, no? So, wala na nakulang sa tuwa, no? Gi-provide ang tatanan, Hebrews 13:5, no? This does not imply a life independent of God, but rather a full utilization of divine resources to move forward to His plan. Basig ma-misinterpret ninyo ha, ako po ni pasabot, no? Both pasabot sa, basig, ang spiritual self-sustaining, wala po nagpasabot nga independent na ka sa Diyos. Both pasabot ba nga, bisag wala pa ka nga Diyos, okay na ko. Dili na ha? Okay. Kaya na ko. Mura ba ka na naikauban mo din ha ba nga gusto mo tabang mo, ayaw na, kaya na ko. Dili na ha? Buti pasabot nga, bisan, dili sa gitawag, spiritually self-sustaining, ang imuhang pagsalig sa Diyos na, nagpilit din sa kanunay. Independent ka, ngadto sa pagtabang sa mga tao, pero sa mata sa Diyos, dependent yun ka. Dapat you are filled with the Holy Spirit, no? So, gigamit nimo ang full utilization of divine resources to move forward to His plan. So, sa ito pa, nakay divine resources sa sulod. Kung sa may divine resources nimo sa sulod? Holy Spirit. Kung sa pa? Bible doctrine in your soul. Nadya, mga doktrina na sulod. Tungod sa doktrina nga nasa itong kalag, mangandoy kita langit. Tungod sa doktrina sa itong kalag, mangandoy kita nga mabot ang panahon nga, ang akong lawas, kambiyonig lawas, nga di na madunok. Ganina lang yun sila nga, kung sa tuwing ko na yung brindo, ang iyang dila daw, bisag nakulangan o gamay inches sa kuwan, sa iyang dila, maglitok ugar, maglisod na daw, no? Dito hingpit na daw na, tinood na. Kay dito mga kuan naman ta, hingpit naman ta. Perfect naman ta dito.
Kanang mga mata ninyo nga di kakita karon. Dito na. Siga ka na yung mata dito. Forever, no? So, ayaw mo kabalaka katong mga naikatarak na rin na. Kabalaka na dito. Silaw ka na inyong panglantaw dito, no? Hingpit na ta dito. Wala yung kulang na to dito. Mabito na ang gisgutan nila. Puros kalipay na rin tanan dito, no? Wala na yung mga pagantos, paghago, wala na dito. Puros kalipay na lang na dito, no? So, ayos ang kabalaka sa inyong mga mata. Kung napunder na karon, sigar na ugma, no? Okay, so, asa na ta? Kung ano, nimbalik. Nimbalik man. Ha? Sorry asa ko nakuratan ko sa pungkuan. So the believer who is spiritually self-sustaining thinks with divine viewpoint and relies consistently on God for strength, comfort, and guidance through life. Ano na? Kung ikaw ni ay mga ka pastor, murag hamtong naman ko kayo aning kay tanga di. Oy kini imong gitudlos ko Yes. What ang nagiskuteriyo ka ng spiritual childhood? Spiritual adulthood na ta. Nara ba taas? Ninsaka na biyata. Basing natingala mo nganong ninsaka, nganong nagpasaka ta nga sa diagram ba yan na, pababa ba yan na, no? Ako lang ibaliktad kay parang murag, parang nindot po tanawon ba nga natay tumo nga pasaka deta, di ditang pababa, no? So, gikan sa feeling of the Holy Spirit, basic Christian modus operandi, enforce and genuine humility, momentum, perception, and application of Bible doctrine, sa katastas, spiritual self-esteem. Padulong sa spiritual autonomy, hantod sa spiritual maturity. So diri, naging the believer who is spiritually self-sustaining, thinks with divine viewpoint. Maghuna-huna siya sa mga Diyos nung panghuna-huna. Masing na po naghuna-huna diha nga mag-contractor, ha? No? Narabali po yung kwan dito sa inyo, ano? Napilang po ghost project, no? Na waklihan po gamay, no? Sa Jose Abad Santos, no? So, dili ka maghuna-huna sa mga kalibutan ng mutan. The believer who is spiritually self-sustaining thinks with divine viewpoint and relies consistently on God for strength. Saling kita sa gahom sa Diyos, no? Comfort. Siya na ibahala mong lipay sa tuwa and guidance through life. Philippians 4:13 o bisa mo sa Jeremiah 15:16. So morning I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. And then although genuinely humble and teachable, this believer is not controlled by what anyone else thinks. Now, paminaw, kaya nindot kayo siya, no? Bisan tinuod, nagatubo ka sa pagkahamtong, sa imong pagtubo sa pagkahamtong, mahimo kang mapainom sa no? No? Mahimo dyan kang mapainom sa no? Basta mutubo ka sa pagkahamtong. Musugot pa kag suguon kag anak. Musugot pa kag pinuwangan kag nga bata. Okay ra sa imo kay ang usa ka tawo nga nagatubo sa paghamtong makasabot siya sa kinabuhi, no? So the believer is not controlled by what anyone else thinks. Dili siya control ng bisan kinsa nga magsulti siya. Says or does, no? Manalso? The volition is strong, is strengthened by truth of doctrine and the Holy Spirit. So bisan humble siya, pero strong siya. Now, murag yun na ning ilustrasyon. Bisan tinuod na ipanahon sa itong kinabuhi nga mupainog ta, pero when it comes to decision making, muingon kita nga, kini akwa, di ko liha. Ako, gigog mata ka, impersonally. Pero, kini gina nga akong desisyon. Ang akong desisyon, maka-Diyos gini siya. Ang akong desisyon is, paano yun? Divine viewpoint yun. No? So, strong ka diyang aside. Pero, pwede kang magpobos. Pwede kang humble in other
Pareha ka ron, nagtudlo ko, humble mo, nagapaminaw mo. No? Pero, sa sulod sa inyong kinabuhi, na yung mga decision din na inyuhan na nga ligo. No? O ang iskutan din na nagsulit tungkol sa gitawag na to paglihok sa bilang espiritu sa sulod sa inyong kinabuhi. Strengthened by truth of doctrine and the Holy Spirit. Now, number 5, his happiness too is genuine and reliable, needing no external crutches for support. Wala ka nagkinahanglan o ka ng tabang bito sa uban, no? Happiness, no? Basig mo pastor, kanang nanabaya ko'y kapansanan. Ano sa mga kapansanan ni mo? Ibutado, no? Kitang tanan, mura naman siguro, no? Ikaw sa mga bata, ako na naman magkugamay, no? Direo? So, kinahanglan kabalo lang kamong baro. Kung unsa man na, dawatan na, nag-purpose ang Ginoo niya ng kinabuhi, dili na ta kinahanglan og external support, no? Dapat makabarog ka sa imong kaugalingong kinabuhi. Mabito na gitawag spiritual, unsa na sunod? Spiritual autonomy. Unsa man ang spiritual autonomy? Makabarog ka sa imong kaugalingong pagdala sa imong kaugalingon. Bisan pag di kaduulan og pastor, dili ka ampuan og pastor sa sulod sa imong kinabuhi, naay dynamic sa sulod nimo nga makabarog ka bisan man walay tao nga nagatabang nimo, no? Na mga bersikulo din na and then number 6, from the privacy of his own soul, the believer applies divine truth toward himself, others, and circumstances. So, just remember, unsa gani ka sa mata sa Ginoo, pari ka. O isip pari sa tubangan sa Dios, gusto gid nimo nga nindot kanunay ang inyong pagpakig sa dorot. Nakasabot pagpakig sa dorot, no? Basig mingon mo dawma na nga Cebuano pastor ay. So may lang term na pagpakig ang bitanay. Naay nindot niyong pagpakig ang bitanay sa Dios, no? So, tungod sa privacy sa imong kaugalingong nga kalag, the believers applies divine truth toward himself, others, and circumstances. Kung nindot ang imong pagpakig fellowship kauban sa Dios, dili na ka magkinahanglan sa uban, no? Kaya nabay yung mga Kristohanon yun, no, nga wala di mabuhi kung walay pastor. No? Pastor, dito ko sa kuano, dito ko sa Kamigin, itawag ko. Ampuy ko, pastor, kayo, di na ko kalagaw, pastor. Kaya ba siya nga pastor ko? Itawag mo ko. Di ka na rabog tao dito eh. Padaplin ta, dito sa daplin, kaya basig malaan ta nga healers ta. So, di na ko kapadaplin, pastor. Di na kitiro ka, lisunod na yung kalakaw siya ba? Ko. Sige, ampun na tayo rin. Ampun na ginag dito. Kung ang nagiging tayo palibot. So, ikaw, kung nagtubo ka spiritually, kabalo na ka. Bisan ikaw ang magampo sa imong Diyos, okay na siya. Ay na pagsalig sa uban. As long as you are in fellowship with God, ayos na ang imong pagpakig. Ang bitanay o pagpakig fellowship ka uban sa Diyos. Just go to Him directly. Just go to Him directly. He is good to you, no? Di gyud mahimo nga dili siya mo pabor sa imo. Number 7. The more doctrine he learns and applies, the more he comes to realize that the best personal advice comes from the spiritual resources within himself. Amo din ang best nga gitawag dili personal advice naara gyud sa sulod sa imong kinabuhi. When you are spiritual, when you are in fellowship with God, naara sa sulod. Dili ka dependent sa uban. You can stand alone. As long nga nindot ang imong pagpakigambitan ay kauban sa Dios. Then, not from the pastor, friends, or members of the congregation. Pero ayaw po ba nga
di na dito pwede magampo na pastor. Pwede ta maginampuan na. Ako pwede ko magampo dire, tuwa mo dito sa layo, no? Pwede. Pero, ikaw mismo na. Enough na ka. Kung nindot ang imong pagpakig-fellowship kauban sa Dios, yun magsalig pa ka sa uban. Kanindot na sa inyong panagrelasyon niya pag-ambitan na siya. So, tawag na kay Father God. Mo niya akong kahintang karon, ako lang ito yan akong kilaboy nga na kanino. That's it. Then, to reach this point, murag kapitapit na tanong man. Okay. To reach this point of self-sufficiency, a crucial milestone on the road to spiritual maturity, the believer consistently takes in Bible doctrine under the power of the Holy Spirit and the teaching of a prepared pastor. Kinahanglan yun mo magtuon sa pulong sa Diyos. Dili mo mahimong spiritually self-sustaining kung dili mo magatuon sa pulong sa Diyos. Through your pastor itself. Walay usa ka magtutuo nga mitubo siya kay wasay pastor. Di gyud mo tubo ang usa ka magtutuo nga walay pastor himself. Mo nang ang pulong sa Dios nagsulti gyud nga ang Dios nagahatag og mga gasa. Ato ay mga pastor teacher, na evangelist, na prophets, na exhortation, na administration, na helps, tanan din nagisgutan. 20 ka spiritual gifts ang gisgutan din na. Ang napulo, humana. Na napulo ang nabilin karon. So, giyatagan gasa, ako gitagaan ko gasa nga pastor teacher. So, ang akong tumong sa akong kinabuhi, dili lang ang ako ang nindot mig fellowship sa Ginoo, kundi kamo. Mga ginaya akong goal pod, no nga. Makatudlo ko sa inyo sa pulong sa Dios nga mag-grow gyud mo spiritually, no. So mo ni. Pero kung kamo walay lasa sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, bisag unsaon pag-prepare sa pastor og nindot nga pagkaon. Bisan pag akong gilingkuran o pila ka oras sa akong lamisa ang pagtuon sa pulong sa Dios nga akong itudlo sa inyo pagka-Domingo. Akong giampuan mo kung kamo walay lasa sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Digid mo mutubo. Magpabiling gid mo nga kalibutan ng gyapon. Mga butang sa kalibutan gyapon ang priority ninyo. So, to reach this point of self-sufficiency, a crucial milestone on the road to spiritual maturity, the believer consistently takes in Bible doctrine under the power of the Holy Spirit. Kana, di pwede nga magtuon kag pulong sa Dios, dili ka filled sa Holy Spirit, and the teaching of a prepared pastor. Dapat mabitaw na, no? Kasi makaingon ko ba, no? Ambot sila ni Jerwell dito, o kasa, napa mo simbahan dito, wait? Wala, no? Pagkita mo dito, dong, kay may dalang ko na sa inyong galag, no? Kung na yung mga nakita inyong simbahan dito doon, kay kaduhara mo mo o Pinas nya. Paganin ninyo, duha ka Domingo ran mo dere. Magkakaon lang inyong kalag kada anhilan ninyo, no? Unang kabulan dito, no? Ha? Nag-online sila. Salamat nga na-online na ron, no? So, priority niyo ang pulong sa Diyos. Ang number one nga buluhaton nga gihatag sa Diyos sa tuwa, mo gid ang pagtuon sa pulong sa Diyos. Sika na lang ning, sige, magpagbuhatag building, pastor. Nindot mong pud na tayo building, kay para na, nakalingkod po mong insakto diha. No? Musugot po sa lalong ng tagmangga. Sige, magtanaw dito, na iba'y tamsis taas, basig mangiti. No? So, nindot po nga natay nanin. No? Pero sikandari na kung siya, God, ang priority ka ng pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Hantod nga dili mabutang sa inyong isip o unsa ka importante ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. There is no growth. Kasi ang pagtubo spiritually nasa inyong desire nga makakaton sa pulong sa Dios. Masabtan niyo ang spiritual, masabtan niyo ang tawag carnality, no? So, pagtuon sa pulong sa Dios under the power of the Holy Spirit and the teaching of a prepared pastor.
Muna na yung mga daghang bersikulo din, no? Psalms 138 verse 2, no? Gipakamahal nila ang pulong sa Diyos. Now, dili na tamo, okay, kamay na lang. Spiritual self-sustaining, never complain. Sa daw? Spiritual self-sustaining, never complain. Sa ito pa, magsino lang kag-smile eh. No? Hindi man ka mag-complain. Hindi man ka mag-complain. Inamdam ko itong story. Actually, this is a good story. Nadunggan na po na po ni sa ka pastor ba ito akong madunggan. Basta, buha kong story, no? Na daw siya farm, ako man niyang farm, suri-suri siya. Nasa mga kalabasaan, nasa mga sa ganyan dagko na mga milon. So, suri-suri siya. Sa sige, suri-suri siya. At dagko, ang yung milon, murag ginani. Balon-balon ba? Dagko kayang mga balon. Nangyaka rin dito sa mga yuta ba? Abot mo na spikas, kalabasa po niya, murag nagyaka po ba? Dagko kayo ba? At dagko, agad sa iyang mga kalabasa ay. Lipay na kayo siya sa iyang mga tanong. Then, sa sige niya, suri-suri siya gilaay man, gikapoy man siya, di, sa lingkod sa Kuderebe. Lingkod sa siya, pahulay sa siya. Antot, kaluwi mo nagkatulugon siya, hindi siya. Pag-ano niya, nadiya siya sa ilalong sa mansanitas. Nasa sa ilalong sa mansanitas ang kahoy ba? Pag-ano niya, hindi kumayag, bunga eh. Dako kay lawas, pero gamay bunga. Ano mong itong milon, kalabasa, gagmay kayo, murara ka ng pisi, dagkong kay bunga. Kamali ang Ginoo nila. Nagkamali daw ang Ginoo. Anong dako kay puno, gagmay kay bunga. Sa sige niya, hanga niya na, hulugan dito na sa kisa. Nahulugan sa kisa ba? Asa? Tama din Ginoo. Kaya kung nahulog, pareha pa daw yung milon, patay na siya. Patay na siya. So, tama din Ginoo. So, usay no, yung istorya, no? Makabuhi po sa atong kalag, no? Tinuod ba yan, no? Kaya usay, complain pa, complain. Makarealize ka sa unahan nga. Naraday purpose ang tanan sa Ginoo, no? Intervention sa Ginoo. Oo. Matagakan siya. Oo. Gipatagakan siya kusa. Siguro pasig na pirok-pirok dito nga nagkaon ba niya. Ulog sing agtang. Isa. Sakto na pa rin. Sa mga juga kasabot ha. Ulugan ta kagisa. Ulog sing agtang. Well, never complain, no? I just do hope nga kanang complaining. Moro ba ginay gitawag na itong order of the day sa mga Israelites. Gikan sila sa Egypt, padulong sila nga sa Canaan, complain. Meriba. Motong 40 years sila nga nagtutuyok sa Kadesh Barnea. Kaya nga naman, complain. Kita po, ang atong tang spiritual growth, diretso na unta. Pero kung magkinabuhita nga sige complain, magpabiling kitang bata. Pabiling ta din sa spiritual childhood, no? Di ta makaalsa nga sa spiritual adulthood. Ang kabubuton sa Diyos kung musaka kita. So, spiritual self-sustaining, never complain. Ayaw lang complain, no? Sabta lang. Spiritual self-sustaining, never trust on other people. No? Wala tayong ituluan sa pagsalig sa laing tao. No? Salig ta sa Diyos. Jeremiah 17:5. Spiritual self-sustaining, never react on circumstances. Kinigil bantayan gini na to. Kaya usually yun sa tao, mo-react kita. Pero spiritually self-sustaining, never react on circumstances. Pag na yung circumstance, di na tanawa sa agad, paminawa sa, no? Relax ba? Kay, kung mo dito ka conclude, wala pa gani intro,
magkamali ka. Spiritual self-sustaining has a strong volition. Di ko ang imong desisyon. Ang imong desisyon, di ka madala-dala. Inong kasi imong classmate, oy, mga tutagkuan, beats. Asam lang ang beats. Dito sa mal. Ay, huwag ka nga, di ko. Na ako'y bulhaton ka no para sa Ginoo. Strong imong volition. Di ka madaling, di bisang ginsa. Suroy-suroy ta dito. Para sa imo, kung sa ito'y priority mo, mo. So, strong yung volition. Just remember kung kulang kang doktrina sa imong kinabuhi, weak yun ang imong volition. Weak yun. Ngunang, nga naman kung humana magsimba, pagkabot dito, na magbuko sa pikas nga side. Hindi mo tako gusto sa carnality nga side. Gusto mo tako sa spirituality nga side. Pero, hindi mo man pagkabutan ko rito. Napag yung mga area, no? Weak pang atong volition. No? The spiritual self-sustaining has a strong volition. Likon. Di ka matandok. Di ka mahadlok. Mabil itong unang mga panahon nga, bisag pat yun sila. Okay ra kay strong ilang volition para sa Ginoo. Tanawa to si Pablo, biyatsang liog. Kung spiritual self-sustaining can discern to what is right and wrong. Ma-discern niya. Wrong ni, dili ko ini. Right ni, okay ni. And then spiritual self-sustaining is joyous. Kanang tungod sa spiritual sustenance sa imong kinabuhi, nagikalipay sa sulod. Malipayon kayo. Though thrilling ang kinabuhi, pero nagikalipay. No? And then spiritual self-sustaining, valued life in eternity. Dito gini imong panlantaw. Ang imong perspective. No? Pasakay yun. Dili gid pahubos. Dili kalibutan ang imong dili kalibutan ang gitawag na to concentration sa imong kinabuhi. Dili pasakay yun. Anyway, ang Ginoo na may bahala sa tuwang panginahanglan, no? And then spiritual self-sustaining will endure. Kung spiritually spiritual self-sustaining, mag-endure ka yun sa imong spiritual life. And then, spiritual self-sustaining is rewardable. Okay, mag-aamputa. Kung yun ang talas pagpindog, mag-aamputa. Amahan na mo nga Diyos, salamat sa panahon nga ihatag nga ni kanamo. Salamat nga magahisgot sa mga espirituhanong butang, mga butang nga adunay value sa eternity, mga butang nga langitnon, mga butang dili mawala, Father God. Kay usahay nalipong kami sa mga butang nga kalibutanon. Apan salamat, Father God, nga sa extension sa kinabuhi nga imong gihatag nga ni kanamo. Kami aduna pay panahon nga magapadayon sa pagtuon sa imong pulong, mag-aplikar sa imong pulong, magakinabuhi pinagi diha sa imong pulong. Salamat sa imong grasya, sa imong gugmaw, sa imong kaayo. Salamat sa tanan nga imong gihatag nga ni kanamo. Ginatay kanamo bisan man sa panahon nga ginahatag nga ni kanamo. Kining tanan akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat. Pinagi lamang sa pangalan ni Cristo Jesus atong Diyos ug atong